Mahirit si Senator Robin Padilla kung bakit dapat payagan ng online voting kahit absent sa Senado. Pero agad yang tinabla ng ilang kapwa niya senador. Live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano mga argumento ni Senator Padilla na tinabla ng mga kapwa niya senador? Alam mo, Jiggy, mainit pa rin ang usapin dito sa Senado kaugnay sa mosyon na isinusulong nga ng majority bloc na payagan yung teleconferencing o yung online na pag-participate at pagboto ng mga senador na hindi physically present o makakapasok sa sesyon ng Senado. Sa ilalim kasi, Jiggy, ng Senate rules, pinapayagan lamang yan kapag may force majeure or extraordinary event. Ano ba yan, Jiggy? Himayin natin. Nangyari yan nung may COVID-19 pandemic na talagang bawal lumabas yung mga tao, ano? So, nung pagkakataong yun, Jiggy, na-cover natin yan, tuloy-tuloy yung hearings at sessions ng Senado kahit naka-Zoom yung mga senador at ang tanging pumapasok dito sa Senado ay si dating Senate President Tito Soto. Kaya sa kanyang social media post, napatanong si Senator Robin Padilla, hindi raw ba maikukonsiderang force majeure itong nangyayaring gera sa Middle East na siyang naghahasik ng terorismo sa iba't ibang panig ng mundo? Hindi rin daw ba force majeure yung posible nga na pagkakadamay ng Pilipinas dito naman sa girian sa pagitan ng China at ng Taiwan? Sa isa pang social media post, dinefine ni Senator Robin Padilla kung anong sa tingin niya ang ibig sabihin ng force majeure. Kasama dyan yung lindol, yung iba pang mga acts of God, El Nino, La Nina, war o yung gera at terorismo. Ano? Kaya nitong May 26, kung maaalala nyo, Jiggy, nitong nakaraang Martes, nauwi sa walkout yung lahat ng miyembro ng menorya dahil nga sa init ng diskusyon kung dapat bang payagan yung teleconferencing na yan o yung online na participation ng mga senador dito sa sesyon ng Senado. Gayong ang sinasabi ng Senate Minority, wala namang force majeure, wala namang national emergency. Kaya naman hindi pa tapos yung debate kaugnay dyan at inaasahang ipagpapatuloy yan sa darating na Lunes. Inaasahang magiging mainit ang debate na yan at titignan natin kung ibibring up ba ni Senator Robin Padilla yung sinasabi niyang mga definition niya ng force majeure kaya dapat payagan yung teleconferencing, Jiggy. At Mayan, sa tingin ng minorya, ano ang tingin nila dito sa mga binabanggit ni Senator Robin? Jiggy, pumalag yung ilang mga taga-minority bloc dito sa definition ni Senator Padilla ng force majeure. Unahin natin si Senator Risa Hontiveros, yung sa kanya, bakit hindi papasok yung mga senador kung merong gera sa Middle East? Hindi ba dapat nga raw silang mas physically present dito sa Senado para pag-usapan kung anong solusyon dahil yung gera sa Middle East ay nagdudulot ng krisis dito sa ating bansa? Sa X-account naman ni Senator Ping Lacson, nirepost niya yung particular definition ni Senator Robin Padilla at sabi nga niya ay hindi daw yan force majeure kundi unforced error. Samantala, si Senator Erwin Tulfo na-interview sa Good Morning Kapatid at ang tanong nga niya, teka muna, bakit tayo hindi papasok? Ba't daw hindi papasok yung mga senador porket may El Nino? Hindi ba sila papasok dahil mainit ang panahon? Unfair naman daw yan. Sa mga kababayan natin na physically present at papasok sa kanilang mga opisina habang ang ilang senador papayagan na pa-zoom-zoom o teleconferencing lang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin, Jiggy. The last time I checked sa dictionary, force majeure is like uncontrollable situation caused by, it is defined as like a disaster. It's like natural disaster. Yung El Nino, pero I don't know how should it affect na kailangan hindi pumasok ang isang senador dahil mainit. Jiggy, ang tingin naman ni dating Senate President Franklin Drilon, mayroong pang-aabuso sa kapangyarihan. Itong ginagawang pag-amyenda sa rules ng Senado na mukhang ang tingin niya, ang magbebenepisyo lang dyan ay iilang mga senador at hindi talaga Senate in particular. Narito ang bahagi ng pahayag o interview ni dating Senate President Franklin Drilon sa Storycon ng One News. Pakinggan natin. And this has never happened in the past. This is really abuse of discretion. They want to change something. They just railroad everything in disregard of parliamentary practices.
Jiggy, sa parte ng mayorya, nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang railroading, walang pagmamadali sa kanilang bahagi nitong motion na ito na payagan yung teleconferencing. Kaya nga raw nila binring up sa sesyon para sana mapagdebatehan at mapag-usapan. At dahil hindi nga natapos ang debate dyan at walang resolution nung nakaraang Martes dahil nga sa pag-walkout din ng minority at nawala ng quorum, inaasahan gaya nagsabi ko kanina, inaasahang sa darating na Lunes ipagpapatuloy ang mainit na debate kaugnay sa issue ng teleconferencing para sa mga hindi makakapasok na senador physically sa sesyon ng Senado. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.